moving faith from mere feeling to informed convictions. Bakit mere feeling? Marami pong churches ngayon ang tumatayo na sa pragmatism. Kung ano yung magandang resulta, yun ang tama. Kaya sabi nga, na-encounter namin ni Pastor Dong, pagdating sa mga grupo ng mga pastor, tatanungin muna kung ilan ang church na na-plant mo. Pag hindi ka nakapag-plant ng church, other than sa pinagpapastoran mo, wala kang authority para magturo sa amin. Hindi ka nila pakikinggan. Pero pag yung nagsasalita, maraming church plant na itayo. Ganun ang criteria dyan, credibility. Yun ang pakikinggan nila. Ilan ba ang member mo? Nagtuturo ka ng ganyan. Wala pa 50. Pakikinggan ko to, sa 300 ang member nito. Ganun ang church ngayon. It equips individual and communities to articulate, defend, and live out their spiritual convictions with greater wisdom and depth. So, ibig sabihin, ganun daw kahalaga ang theology. Kaya nung kami napasama sa DASMA, ang karamihan na church na maliliit doon, takot madikitan ng COG. Ang COG po ay mega church. At sabi nga, well-funded sila when it comes to ministry. Pag nadikitan ang maliit na simbahan, parang magnet ang COG, nauubos ang membro. Pero ang sabi ko, pag ang church nyo kahit maliit, kahit dikitan pa yan ang COG, pero kung sinasabi nga well-founded ang kanilang turo, yung doctrine, hawak nila yung salvation by grace. Hindi yan kaya bulutin. Kahit opera pa ng sasakyan niya, service araw-araw, at maging papunta at pabalik. At opera pa siya ng maraming groceries dahil sa pag-attend niya sa kanilang iglesia. Sabi nga, hindi lang si OG, sila takot pagdating pa sa mga Koreano na mayroong hawak na churches. Sabi ko, ang church din namin maliit, pero kahit dumikit sila, hindi nila makukuha ang membro kasi sila ay well-founded na sa doktrina, lalo na sa salvation by grace. So yun yung sineshare namin sa kanila. Kasi ganun po ang nangyayari. Kaya sinasabi nga, bakit mahalaga ang theology sa bawat individual, lalo na sa isang iglesia. That's the reason why theology matters. Pero sa Amerika, binitawan na nila ang turo ng mga unang presidente, mga Baptist pa mga unang turo Kaya makita nyo, even kay yung namatay na si Charlie Kirk. Alam mo ang naging sablay ni Charlie Kirk? Wala siyang sending church. Sa Bible po, lalo sa New Testament, pag ikaw ay evangelist at missionaries, kailangan bilong ka sa isang iglesia, kaya merong magsesend sa'yo. Hindi ka lone ranger. Pero dahil ganun nga nangyayari turo sa kanila, pwede ka palang maging evangelist and missionary na wala kang sending church. Wala nga yung isang kinikilala na namatay siya, wala nga yung church na kumikilala sa kanya. Kasi nga ganun yung mga turo, hindi niya nakita yung doktrina ng New Testament kung bakit mahalaga ang isang individual at mananampalataya na dapat kabilang siya sa isang iglesia. Merong siyang nire-represent na iglesia. Kaya ngayon, papasok po tayo sa ating pag-aaral tungkol sa kay Hope, sa aklat ng Hope. Bakit ko gusto pag-aralan ng Hope? Kasi ang Hope po ay napaka-linaw ng mensahe sa umpisa. Pero pagdating na ng after niyan, parang hirap na siyang intindihin. Kaya kailangan mo talagang pag-aralan siya para maintindihan. Bakit? At pagdating na sa huling chapter, bakit ganito magsalita ngayon ang Diyos pagdating kay Hope? Nabasa ko dyan, bakit binanggit yung Behemoth? Bakit binanggit dyan ng Leviathan? Bakit binanggit ng Diyos kay Hope yun? Ang Behemoth po ay parang malaking hippopotamus. At ang Leviathan, parang isang malaking isda na parang dragon sa dagat. Kaya niya binabanggit kay Hope yun. Sabi niya,
Kung yung mga giant na yon hindi mo makontrol, how much more sa akin? So ano tinuturo kay Job? Paano mo ako i-control? Parang kilala niyo na ako. Parang sa ginagawa ko, kini-question niyo ako. Di ba lumaabot tayo sa ganyan? Para ba kilala mo na yung Diyos? Para i-questionin mo kung ano yung ginagawa niyang pag-control sa buhay mo. Meron na tayong mga reasons, mga alibis. Yun yung sinasabi niya, even Behemoth and Leviathan, kung di mo kaya kong kontrolin yan, how much more ako? Bakit mo ako questionin sa ginagawa ko? At sabi nga, yung Job na yun, ng aklat na yan, sa chapter 1 pa lang, kinikwento na kung ano yung kalagayan ni Job. Bago umabot dun, sa pakipag-ano niya kay Satanas. Hindi nila alam yung kwento na yun. Ang alam lang nila, yung nangyayari mismo sa kalagayan ni Job. So, ang ating pong pag-aaralan ay Job chapter 4 verse 1 to 21. So, nilampasan ko na yung unang kwento kasi when it comes to theology matters, gusto kong pag-aralan yung tatlong kaibigan niya na bad theology and bad counseling. At ano ba yung sinasabi nga na mayroong good kay Elihu. Pero sa akin, meron pa rin kay Elihu eh. Meron pa rin sablay. Kasi hindi niya naman alam yung nangyayari sa ibabaw eh. Kaya sa pastors and reformed preachers, mas gusto kong panghawakan ang theology from above kaysa sa theology from below. Kasi ang theology from below, more on tradition, more on experience, more on results, pragmatism. Pero pag theology from above, yun ang hindi nila alam ng mga kaibigan ni Job. Yung theology from above. Ano ba yung nangyayari sa taas? Bakit nangyayari ito kay Job? So muli, inibita ko kayo na tumayo para basahin ang ating pag-aaralan sa aklat ng Job. Chapter 4 verses 1 to 21. Job chapter 4 verses 1 to 21. Eliphaz speaks, the innocent prosper. Then Eliphaz the Temanite answered and said, verse 2, if one ventures a word with you, will you be impatient? Yet who can keep from speaking? Behold, you have instructed many, and you have strengthened the weak hands. Your words have upheld who was stumbling, and you have made firm the people's knees. But now it has come to you, and you are impatient. It touches you, and you are dismayed. Is not your fear of God your confidence, and the integrity of your ways your hope? Remember, who that was innocent ever perished? Or where were the upright cut off? As I have seen, those who plow iniquity and sow trouble reap the same. By the breath of God they perish, and by the blast of His anger they are consumed. The roar of the lion, the voice of the fierce lion, the teeth of the young lions are broken. The strong lion perishes for lack of prey, and the calves of the lioness are scattered. Now a word was brought to me stealthily. My ear received the whisper of it. Amid thoughts from the visions of the night, when deep sleep falls on men. Dread came upon me, and trembling which made all my bones shake. A spirit glided past my face. The hair of the flesh stood up. It stood still, but I could not discern its appearance. A form before my eyes, there was silence.
Then I heard a voice. Can a mortal man be in the right before God? Can a man be pure before his Maker? Even in his servants he put no trust, and his angels he charged with error. How much more those who dwell in the house of clay, those foundation is in the dust, who are crushed like the moth. Between morning and evening, they are beaten to pieces. They perish forever without anyone regarding it. Is not their tent cord locked up with them? Do they not die? And that without wisdom. Tayo muna akong manalangin. Dakilang Ama, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa inyo sa araw na to, na minabuti niyo sa amin na kami po ay makapagtungo at makapagtipon-tipon sa inyong iglesia, na tunay nga na tumatayo po sa katotohanan ng inyong salita. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa araw na to na itinangin ninyo upang kayo po ay aming sambahin at papurihan. Taglay ang aming kalakasan at kamalayan na tunay nga sa inyo nagmula. Gusto po namin pinagpapasalamat ang mga bagay na aming tanong sa nakaraan, at patuloy kami magpapasalamat sa mga bagay na gagawin nyo sa mga darating pa. Tunay nga na lubos kami nagpapasalamat sa araw na to dahil muli makakatagpo ka namin sa inyong salita. Muli niyo na mapakikilala ang sarili sa bawat sa amin, at patuloy na rin namin makikita ang aming sarili sa inyong harapan. Tunay nga na ang aral dito kay Hope ay isang mataas na turo, na tunay nga na kami pa nagpapasalamat sa Iglesia ng Bagong Tipan dahil ito po ay ipinakita niyo sa amin kung ano ang tunay na layunin niyo, kung bakit umaabot sa inyong mga mananampalataya na tapat na naglilingkod sa inyo ang ganitong napakabigat na kalagayan sa mga anak niyo. Kaya tulungan niyo po kami na sa aming pag-aaral, samahan po kami ng Banal na Espiritu upang patuloy na ito ng aming isip sa inyong salita, at patuloy din na magliwanag ang puso ng bawat sa amin sa pagkakakilala sa inyo. Tunay nga na ang layunin ninyo sa bawat sa amin ay patuloy na makita ang kaningningan, ang inyong kalawalatian sa buhay ng bawat sa amin. Dahil wala kami ibang ninais sa mga nilikha nyo, kundi ang makita ang kanyang kalawalatian, at sa pamagitan nito ng inyong kabutihan, patuloy ka naming sambahin at pasalamatan, at patuloy namin ialay ang buhay para lamang sa inyo. At sa ngayon, patuloy namin dinadalangin na mabutan niyo naman bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito bang aming samdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Ang Job po na ating pag-aaralan, ito po ay napakagandang istorya, lalo na po doon sa mga dumadaan sa matitinding suffering, kalungkutan, paghihirap, at lahat ng mga bagay na nararanasan ng isang tao na hindi kaaya-aya sa kanya. Pero ang Job po, sabi ng mga ibang mga preachers, ang Job is the longest Bible conference. Bakit longest Bible conference? Kasi po, ito po ay nagtuturo ng maraming doktrina from above. Pag hindi po natin nakuha yung naiintindihan kung ano yung theology from above, tayo po ay nananatili sa theology from below. Lahat po ng ating spekulasyon ang gagamitin natin kung paano natin in-interpret ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Lalo na yung mga tao na nananahan sa kanyang karanasan. Di ba yung mga kasama natin matatanda, mga lolo,
ang kanilang pagpapayo ay nakabase sa kanilang karanasan. Even sa panahon ngayon, maraming churches and even Christians, nakabase sila sa kanilang karanasan. Experiential theology. Ang author ng Hope ay hindi po nakikilala. Pero ang sabi nila, may mga traditional candidates na kinukonclude, even si Hope, even si Eliphaz, na nagturo ng chapter 4 and even 51 or 52. Siya yung nagsasalita ng napakahaba. Even si Moses or si Solomon, even Ezra and Jeremiah, ay candidate daw to pagdating sa author. Pero still unknown. At sabi nga, yung kapanahunan nito, malalaman natin kung anong kapanahunan kasi ang kanilang kayamanan nakabase sa kanilang pastulan. Wala pang binabanggit na ginto, hindi kagaya ng panahon ni King Saul, ni King David, at ni King Solomon. Ang basyanan ng kayamanan, ginto na. So, ibig sabihin, nauna pa to. Ang kapanahunan ni Job ng naisulat, halos kapanahunan ni Abraham. Yung ambasyan pa, yung mga pastulan mo, yung dami ng mga alaga mo, ng livestock, yung pambasihan. At sabi nga, ang mga alipin ay panahon din nila hanggang sa panahunan ni Haring David at Solomon. Ibig sabihin, ang pagkakaiba lang kung ano yung, paano binibilang ang kayamanan mo. Ang basihan dito, ang kanyang pastulan, ang mga livestock. So, ibig sabihin, malapit to sa kapanahunan ni Abraham. So, ibig sabihin, ang ano nito ay, kung before ni Moses at kapanahunan ni Abraham, bago dumating ang 1500 BC, ang pagkakasulat nito. At ang ating pag-aaralan ngayon, na theology ngayon, ay si Eliphaz. Sino ba si Eliphaz? Si Eliphaz ay Temanite, a person from Teman, known as descendant of Esau's grandson. So, ibig sabihin, galing siya sa Edomites. Famous for their wisdom and counsel, gaya sinasabi sa Jeremiah, chapter 49, verse 7. So, kaya nauna si Eliphaz. Bakit nauna si Eliphaz? Noong una, ano ba nangyari kay Job? Sa mga katanda, ano ba nangyari kay Job? Bakit napunta sa kanya ang apat niyang kaibigan? At una nagsalita si Eliphaz. Si Job po ay dineklara ng Diyos na righteous. Ipinagmamalaki ng Diyos si Job. At ang sabi, nung kapanahonan ni Job, siya lang po ang nakikita ng Diyos na righteous. Among. Hindi pa Israelites. Among Hebrews. Magiging Hebrews pa lang kasi it's either nauna siya kay Abraham or after ni Abraham. So sa mga tinitignan niya, siya lang ang righteous. So, tapos, dahil sa pagiging righteous niya, siya po ay napaka-aware when it comes to sin. Binabantayan niya. Sabi niya, yung mga anak niya nagkasiyahan, ano sabi niya? Ipapanalangin ko. Baka sa kanilang pagkakaroon ng kasiyahan, baka may nag-curse sa Diyos sa kanila. Or anything na nagawa nila na kasalanan about sa Diyos. Kaya sabi niya, mag-aalay siya para sa mga nangyari. Pero ang nangyari dyan, after that, ano yung mga unang pumunta sa kanya? Ang unang nangyari sa kanya, ninakaw ang kanyang mga alaga ng mga pirata. Tapos pangalawa, alam mo, ganyan din ang nangyari sa kanya. Nanakaw lahat, halos lumabas na. Sa pangalawang punta sa kanya, mabilis ang dating. Sa pangalawang pupunta sa kanya, halos naubos lahat ang kanyang ari-arian, mismo ang kanyang bahay. Tapos ang pangatlo dyan, yung sinasabing ano ang nangyari sa kanyang mga anak. Lahat po sila ay namatay. Nasunog at tumumba lahat ng kanilang sinisilungan.
So, sa nangyari na yan, yung nangyari na yan, yung pag-uusap ng Diyos at kay Satanas, sinasabi nga ni Satanas, kaya mo lang siya kinikilalang righteous, kaya siya righteous, dahil pinagpapala mo siya. Ganun ang nangyari. Kaya sabi, kung pinagpapala ko, sige, tanggalin mo lahat ang pagpapala. Kaya nangyari yung 3 dilubyo na yon. Pero nung nangyari yung 3 dilubyo na yon, yun yung sinasabing nandun pa rin siya sa pagkilala sa Diyos. Nag-alay pa rin siya para sa mga kasalanan ng kanyang mga anak. Ang pumasok pa, yung pang-apat. Ang pang-apat dyan, yung sinasabi niya, o sige, kaya lang siya righteous at kumikilala sa iyo, siguro dahil nandun pa yung kanyang kalakasan. Subukan natin galawin mismong si Job. Kaya sabi ng Diyos, sige, pinaubaya ako sa iyo, binibigyan kita ng authority, may permiso ka sa akin, huwag mo lang papatayin si Job. Kaya nga sinasabi niya, yung Job na sakit, ang tawag ng mga scientists dyan and even mga doctors, Job syndromes. Kasi ang kanyang kalagayan, nung dumating ang karamdaman, dulot ni Satanas, binigyan niya sa karamdaman na para sa atin, pangkaraniwang boils and wind boils na tawag. Mga pigsa. Pero ayon sa kwento, ang gusto niya mangyari, kung masakit yung pigsa na yun, bakit mas gusto nilang ni Job na kayurin yung pigsa para sa maging hawaan? Sino ba sa inyo nakaranas ng sugat na nagnanaknak? Parang yung meron siyang kirot na umaabot hanggang buto mo. Nakaranas na ba kayo nun? Yung sugat na nagnanaknak na infected na siya. Tapos meron siyang kirot na umaabot hanggang laman hanggang buto mo. Ang karamdaman na nangyari kay Job, abot hanggang buto. Kaya parang mas ginawa pa sa kanya ang kayurin nito at pumutok na. Di ba sabi nga mga pigsa, mas gusto natin pumutok yan para tapos na. Gagamitan pa nga yan ng bote. Sentro mo ha. Pak! Ang lalabas dyan. Yung nana. Parang matapos na yung makirot kasi siya. Habang dumadami ang nana at kumakapal, mas lalo siyang kumikrot. Kaya imagine nyo, mas gusto pa ni Job na kayurin ito at lumabas lahat ang laman niya kaysa huwag niyang galawin. Imagine mo kung paano yung torture na ginawa kay Job. Tapos ngayon, dumating yung balita na yun sa kanyang 4 na kaibigan. At nagulat sila nung pinuntahan nila si Job. Halos hindi na siya makilala. At ang sabi, sinamahan nila si Job doon sa deserto, 1 linggo, umaga at gabi, araw at gabi. Nandun sila kasama nila ni Job, nakatayo, nakaupo, kasama ng 4. Walang umiimik. 7 days and 7 nights. Ang unang nagsalita, si Eliphaz. Ngayon, sabi po sa verse 1 to 6, nakita niyo kung paano nagsasalita si Eliphaz. Parang sa atin, ingat na ingat tayo pag mayroong ganong kalagayan eh. Baka may masabi kang mali. Baka mayroong kang may bigay na advice na hindi magustuhan ng tao. Na imbis na maging comfort, baka ma-open. Nakuha nyo? Lalo na sa kalagayan ni Job. Si Job ay pinakamayaman sa kanila eh. At pinakamasayang pamilya. At ngayon, yung sinasabi nga, nakita pa nila yung kanyang karamdaman. Halos hindi na makilala nila si Job. Sabi rito sa verse 1 ng chapter 4, nakita natin kung paano maingat na nagsasalita si Eliphaz. Sabi niya, verse 2, if one ventures a word with you, will you be impatient? Para sinasabi niya, pag mayroon ba nagsalita sa iyo, nag-advise sa iyo, hindi ka ba magagalit? So parang nagpapasintabi si Eliphaz.
Yet who can speak from speaking? So, ibig sabihin, pero, sino ang magpe-prevent para sa amin mga kaibigan mo na magsalita? Kasi hindi pwedeng isang linggo walang kibuan Parang nakikisampatya ka lang. Hindi Kaya nga sabi nga si Elipas ang una nagsalita at binabanggit niya rito. Pero hindi pwedeng hindi ako magsalita sa kalagayan mo. At sabi pa, behold, you have instructed many and you have strengthened the weak hands. So, ibig sabihin, yung ginagawa niya ngayon, ginagawa rin ni Hope. Marami kang tinuturuan. Marami kang binibigyan ng counseling. Marami kang tinutulungan. So, sa pamagitan ng advice mo, di ba't marami ka rin tinutulungan? Ganito rin yung ginagawa mo. Nagbibigay ka ng counseling. Your words have upheld him who was stumbling, and you have made firm the people's knees. So, ibig sabihin, pinapasok na ni Elipas dito na yung kung ano yung ginagawa mo sa kanila, para sinasabi niya, ganun din dapat ang gawin mo. Kung ikaw nagka-counsel sa kanila, at kung mayroong nagkakasala, pinapasok mo nila sa feeble knees, ibig sabihin, pinapasok mo sila sa repentance. Pag may pagkakasala, ang payo mo, humingi ng tawad. But now, it has come to you. And you are impatient. It touches you and you are dismayed. So, ibig sabihin, manalamin ka. Bakit ngayon na nangyayari sa iyo ngayon yan? Parang meron silang nararamdaman na hindi tanggap ni Hope. Imagine niyo, ang kasama niyang magbibigay ng unang counseling sa kanya, asawa niya. Totoo naman. Tama naman yung asawa niya. Para matapos na yung paghihirap mo, actually, ang makita mo yung paghihirap ni Hope, dun sa karamdaman niya, hindi pa dun sa unang tatlo Yung lahat ng kanyang kayamanan at kanyang mga anak, hindi pa dun. Nang umabot sa kanya, yung pagdating na sa mismong sa kanyang katawan. Doon niya na hindi ma-handle. Yung sinasabi nga, dumadating sa punto na nagtatanong na rin siya, bakit nangyayari sa kanya to? It's not your fear of God, your confidence. Sabi niya, hindi ba dapat yung pagtitiwala sa Diyos at pagkatakot sa Diyos, ang siyang dapat mong panghawakan na magtitiwala ka sa Kanya? May takot sa Diyos si Job So parang pinagsasalamin ni Elipas. Sana kung ano yung nangyayari sa iyo, sa ginagawa mo sa iba, dapat yun din ang nakikita namin sa iyo. Tapos sabi, verse 7, remember, who was innocent ever perish. So imagine mo, dito na pumasok yung doktrina ng mga Israelita. Hindi pa Israelites to pero ito na yung kanilang traditional teaching. Bakit may mga pastors and churches sinasabi, kaya ka masaya, kaya ka marangya kasi pinagpapala ka kasi wala kang kasalanan. At pag ganito ang nangyayari sa iyo, naghihirap ka, under persecution ka, ganito kasi ang ginagawa mo. Anong tinuturo ni Elipas? What you sow is what you reap. Ibig sabihin, sa kanyang pagpasok paunti-unti, dapat, kung may kasalanan ka, dapat humihingi ka rin ng tawad sa Diyos. Nagre-repent ka, aminin mo na meron kang kasalanan. Kasi sabi niya, walang inosente at walang kasalanan ang mangyayari sa katulad mo. Ever perish. Yung mangyayari sa iyo, hindi ganyan ang nangyayari sa mga matuwid Parang ginudge niya na si Hope, hindi siya matuwid. Dapat mag-repent siya kasi may takot ka sa Diyos Yung takot mo sa Diyos ay yun yung nagiging dahilan para magtiwala ka sa Kanya. Nakita niyo kung paano nag-a-advise? Humingi ka ng tawad. Meron kang ginagawang kasalanan na lihim. Sa mga tao na kapaligid sa iyo, meron kang kasalanan na lihim. At dapat humingi ka ng tawad. As I have seen, those who know iniquity and sow trouble reap
the same sa Galatians 10. What you sow is what you reap. Ibig sabihin, yung naabutan nila kay Job, na ganito nangyari sa kanyang kayamanan, ganito nangyari sa kanyang mga anak, at ganito nangyari sa kanya na nakita nilang karamdaman, what you sow is what you reap eh. Ibig sabihin, kaya nangyayari sa iyo yan, meron kang lihim na kasalanan, at sabi nga, kung itong ginagawa mo sa kinang-counsel mo, umaabot sila sa repentance na pagpapayo mo, dapat umapasok ka rin sa repentance. Nakita mo, sabi nga, si Eliphaz unti-unti eh. Unti-unti siya pumapasok sa pagsasalita kay Job. Pero umabot din sa punto na sinabi niya, may kasalanan kang hindi namin alam. May kasalanan kang lihim na ginagawa. Kaya nangyayari sa iyo yan. Nakuha yung punto ni Eliphaz, totoo naman. What you sow is what you reap. Kaya binanggit niya verse 9 and verse 10 and verse 11, pinasok niya yung mababangis na tigre. Parang sinasabi niya, ang masasama, pinupuksa ng Diyos. Gaya na sinasabi nga sa verse 9, verse 10 and verse 11, na nagbibigay sa legislation about sa mga tigre at leon. And the cubs of the lioness are scattered. So, ibig sabihin, ang natitira lang, yung mga batang tigre, pero kanilang mga magulang, pinupuksa. Dahil sa kanilang pagiging mabangis. Salbahe. So, ibig sabihin, sa ating pag-aaral ngayon, titingnan natin kung paano pumapasok yung doktrina ni Eliphaz doon sa kanyang kaibigan na si Job. At ganyan din po yung sinasabi ko nga, na pag meron kang bad theology, ang resulta niyan, bad counseling, bad advice. Yung sinasabi nga na theology matters, bakit? Kasi ganito na ang nangyayari sa kapanahonan natin ngayon. Ang pinagbabasihan nila, experience, karanasan, para magbigay ng counseling. Ang kasama ko na mga hindi mga reform, itinuturo namin yung high view of God, yung theology from above. Kasi pag hindi, pag nakatingin ka lang, horizontally, imagine nyo, ang bird's eye view, theology from above, kita mo lahat. May interpret mo kung ano yung nangyayari sa buhay ng tao at sa buhay mo. Pero ang theology mo ay worm's eye view. Tumitingin lang yung mga bulate ng ganyan. Ito lang nakikita nila, yung paligid lang nila. Yan yung theology from below. Marami kang hindi makikita compare sa theology from above. Ganito ang theology ni Eliphaz. Experience. What you sow is what you reap. Kaya makita mo, hindi niya nakikita yung napakapalad niya natin, New Testament saints tayo eh. Kasi sa kanila hindi na ituro yung theology from above. Sa atin alam natin eh, kung paano pinagmalaki ng Diyos kay Satanas, si Job, dineclare niya as righteous. Pero kay Eliphaz, hindi siya righteous. Kasi ganyan ang nangyayari sa iyo eh. Nakuha nyo kung paano nagsasalita si Eliphaz? Sabi nga, bakit kailangan tayong mag-aral ng theology? Kasi yung sinasabi nga, orthodoxy is equal to orthopraxy. Pag mali ang doktrina mo, mali rin ang pamumuhay mo. At maraming churches and pastors hindi na mahawak sa biblical or sound theology. Kaya ano pa magiging pamumuhay nila at pagtuturo nila? Ibig sabihin, walang tama sa kanilang pagtuturo at pamumuhay kasi hindi tama ang kanilang pinangahawakang turo at doktrina. Ganito magturo ngayon sa kanya, si Eliphaz. Magsisi ka. Kasi yan yung ginasabi mo sa mga pinag-counselan mo, mga pinag-ministeryohan mo. Ganyan din pinagagawa mo sa kanila eh. Hanggang sa lumuhod na sila at humingi ng tawad sa Diyos dahil sa kanilang kasalanang ginagawa. So, yung makita natin, ang unang turo na makikita natin kay Eliphaz, yung sinasabing retribution principle.
So meron po tayong dalawang doktrina na makikita sa ginagawa ni Eliphaz kay Job. Dalawang doktrina. Dalawang prinsipyo. Yung sinasabi niya, retribution policy. At ang pangalawa, human imperfection principle. Retribution principle at ang pangalawang punto, human imperfection principle. Ganun po kung paano naglatag ng kanyang theology, counseling kay Job. Sinasabi niya, experience. Okay. Unang punto, mapapansin natin, retribution principle. For Eliphaz, sabi niya sa chapter 4, verse 7 to 9, only the wicked suffer. Ang mga masasama lang ang nagdurusa. Tama naman. Kaso yun ay traditional na nakabase sa experiential theology. Kaya makita mo, yung mga preacher na prosperity, sino nakapangaling sa mga pastor na prosperity teacher? Ang ginagamit lang nila na may example, Bible characters, puro sa Old Testament. Wala silang makuha sa New Testament. Bakit? Yung mga faithfuls ng New Testament, si Pablo, si Pedro, yung 12 disciples, paano sila namatay at nabuhay bilang apostol. And even mga tinuruan ni Pablo, si Timothy, saka yung iba pang mga ano niya, paano sila naging namuhay? Kaya wala silang makakuha sa sa New Testament saints. Puro ang kuha nila, mga prosperity teacher, puro galing sa Old Testament. Kasi yun po yung traditional teaching. Hindi pa po pumapasok yung theology from above. Kasi Eliphaz, sabi niya, only the wicked suffer. Pag ganyan na nagdurusa ka, makasalanan ka. So he advised Job to accept correction, God's correction, suggesting his severe trials are divine punishment for his secret sin. Promising restoration if he repents and turn to God, highlighting that only the righteous find true rest and prosperity. So ibig sabihin, itinuturo niya na kung gusto mo matapos na yung kalagayan mo yan, humingi ka na ng tawad. Meron kang kasalanan kaya ka nagsasuffer. Ang sabi, ang retribution kasi, ano ibig sabihin ng retribution? Retribution is a punishment inflicted on someone as vengeance for wrongdoing or criminal act. Yun po yung sinasabi ni Eliphaz, retribution principles. May kasalanan ka dahil sa ginagawa mo. Meron kang kasalanan, may balik kang ginagawa, kaya ka nagdurusa ng ganyan. Suffering is direct consequence of sin. The innocent don't suffer like that, sabi ni Eliphaz. Walang innocent ang nagpe-perish, walang innocent ang nagsasuffer. Kagaya ng kalagayan mo. Yan ay consequence lang ng mga kasalanan na ginagawa mo. Yun yung pinamumuka ni Eliphaz sa kanya, yung retribution principle. Pero imagine mo, tayo na nagbabasa, kita na natin yung nangyayari kasi binanggit na sa chapter 1 hanggang chapter 2. Kung ano yung nangyari ng kwento before na maranasan niya ni Job. Pero kung hindi tayo nakakaalam nun, sa istorya na yun, magiging katulad din tayo ni Eliphaz. Kaya ka naghihirap kasi may kasalanan ka eh. Ganyan yung naririnig ko sa mga taong under ng church ng prosperity. Si pastor, kaya ang laki ng simbahan namin. Si pastor, kaya may kotse. Yung si pastor namin, kaya yung mga anak niya nasa private. Kasi people ang pastor namin eh. Kuha nyo, ganyan ang basihan nila ngayon. Retribution principle. Ikaw kaya ganyan ang church mo? Kukunti lang? Ganyan kung bakit ganyan, hindi ka masuportahan ng church mo?
Yung anak mo, bakit hindi mo pag-aral? Bakit madalang ang dating ng pagpapala sa'yo ng mga blessings? Kasi hindi ka gumagawa ng tama. Meron kang kasalanan ginagawa. Ganyan po yung prinsipyo na meron ang mga iglesia ngayon. Hawak-hawak nila yung turo ni Eliphaz, retribution principle. Sabi sa verse 8, what you sow is what you reap. Pero kinakalaban po natin yung turo na yan. Bakit? Sino ang nakaranas ng pinakamalupit na parusa ng Diyos? Pero siya ay inosente. Kaya ako nire-repeat yung turo ni Eliphaz kasi merong isinosente na minsan hindi nagkasala pero nakaranas ng pinakamabigat na parusa na dapat maranasan ng isang taong makasalanan. Sino? Sabi nga, yung paglaban ko sa turo ni Eliphaz, binabangga siya ng turo ng New Testament na justification. At ang justification yun, natatatagpuan natin sa pamamagitan ni Kristo. Siya na walang kasalanan ay inari ng kasalanan para hanguin ng kasalanan para hindi na sila makundi. Siya ay nagsibing propitiation, pambayad, pampapawi. Ano pa yung sabi yun? Pampalubang. Para sa galit at puot ng Diyos sa mga makasalanan. Siya yung naging pambayad. So paano ngayon yung turo ni Eliphaz? Si Jesus Christ, ang sabi ni Pablo, sa Korinto, yan, galing sa Korinto yan. Ang sabi sa Korinto, siya na walang kasalanan ay inaring makasalanan para sa kaligtasan natin, mga makasalanan. Ang justification po, yung sinasabi nga na mali ang premises ni Eliphaz. Ang kanyang premise, ang kanyang misguided na counseling kasi hindi niya kilala ang Diyos. Theology from above. Hindi niya alam kung ano yung nangyayari sa ibabaw. Bakit nangyayari kay Job yun? Ang Diyos mismo ang nagsabi from verse 1, chapter 1, to verse 8. God Himself declares hope righteous. Chapter 1, verse 1 and verse 8. Kaya niya nga pinagmamalaki kay Satanas eh. Kaso, gusto ni Satanas na subukin si Job. Umabot nga sa pang-abot na pagsubok, yung sinabi niya, binigay na sa kanya yung maximum. Ginalaw na yung kanyang katawan. Pero ang sabi, huwag mo lang papatayin si Job. So, ibig sabihin, ibinigay ni Satanas ang pinakamabigat na karamdaman na halos gusto mo nang mamatay. Kaya ang payo sa kanya ng asawa niya, sumpahin mo na ang Diyos para mamatay ka na at matigil na yung paghihirap mo. Ano ba yung advice ng kanyang asawa? Good or bad advice? Kaya magsabi, good or bad advice ba yun? Nagsisimpatize yung asawa eh. Para bang sa akin, naranasan ko, even sa nanay ko, sa hospital, hindi na ako sumisilip. Yung halos mapisak na yung dibdib kakabomba. Hindi mo na kaya yun. Hindi mo na kayang tignan. Ganon din yung asawa niya. Hindi niya na kayang tignan ang asawa niya. Sumpahin mo na lang ang Diyos para mamatay ka na, para matigil. Kasi mismo siya nahihirapan. Kaya sabi nga, ano bang advice yun? Good or bad advice? Wala. Taasas na ang kamay ng good. Taas ang kamay ng bad. Wala kayong masagot, no? Mayroong dalawa, bad. Bakit? Kasi alam natin yung kwento. Ganun panahon na yun.
Baka yun ang ma-advise mo rin kay Hope sa asawa mo. Showing suffering isn't always a direct result of personal sin. Hindi ibig sabihin, yung lahat ng nagsasuffer. Ayon dito sa kwento ni Hope, hindi sa resulta na sinasabi nga na personal sin. Kaya mali ang premise ni Eliphaz. Mali ang kanyang yung pag-counsel, misguided ang kanyang counseling. Kasi nakabase siya sa experience. Nakabase siya doon sa mga nakikita niya na nangyayari in the past. Sabi nga, pagdating kay Kristo, si Jesus po, ang ating Panginoon, he never sinned. Magmula pa ng kanyang pagkabata hanggang sa makuha na siya, hanggang doon sa cross, he never sinned. Yet, he suffered more than any person na sinner. Nakakuha niyo? So ngayon, paano pagbabasihan ngayon? Yung sinasabi ni Eliphaz, kaya ka nagdurusa, nakakaranas ng ganyan, kasi makasalanan ka. Christ was being tormented and condemned for our sins and not His. Yan po yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For our sake He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. So yung sinasabi nga justification, kaya nangyari kay Jesus Christ para bayaran ang ating kasalanan. At sa pamagitan kanyang pagiging matuwid, yung katuwiran na nagain niya, ilalagak niya doon sa mga magtitiwala kay Kristo. Para sa katuwiran ng kanyang mga anak, yung mananampalataya kay Kristo. And that's justification. Yung mananampalataya kay Kristo, ipapawanan ng salana sa kanyang kasalanan. Hindi na siya makokondemn. Pagdating sa kanyang kamatayan, pagharap sa Diyos, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus because of justification through Jesus Christ. Siya yung nagbayad. Siya yung sinasabing kordero ng Diyos na katanggap-tanggap bilang alay para sa mga taong makasalanan na kung saan doon napupuot ang Diyos. Dahil ang Diyos natin, ang Diyos ng kabanalan. Kahit isang kasalanan lang, dadaling ka niya sa impyerno bilang kaparusahan. So yung po yung sinasabi nga, bakit nire-refute natin ngayon? Yung retribution principle ni Eliphaz. Kasi bumabangga po siya sa justification. So sabi nga bilang hamon sa atin, sa kapanahonan din natin ngayon, tinuturo rin ng Job chapter 5 verse 17 to 19. Blessed is the man whom God corrects. Tama naman po, pinagpapala ng Diyos ang mga tao kanyang itinutulad. That's the general principle. Pero pagdating kay Hope po, isolated case na naman natin sa tinitingnan. Even sa Proverbs chapter 3 verse 11 to 12, and even Hebrew chapter 12 verses 4 to 11 when it comes to discipline. Sabi sa Hebrew chapter 4, tunay na anak ka niya pag ikaw ay dinidisiplina. Dahil kung di ka niya anak, hindi ka niya didisiplinahin. Sino yung kapatid ni Hope, ni Jacob? Pareho silang binles ni Isaac, di ba? Pareho silang binles. Kasi dinaya nga ni Jacob si Esau eh. Favorite si Esau ng tatay ni Isaac eh. Pero dahil dinaya niya, yung blessing napunta sa kanya. Imbis na kay Esau. Pero nalaman ni Isaac, binles niya rin si Esau. Pareho silang binles. Ang pagkakaiba nila, pareho silang binles. Pero ang disiplina ng Diyos na kay Jacob, wala kay Esau. Kasi kabilang si Jacob sa itinuring lipi ni Abraham. Children of God. Si Esau hindi. Kaya sabi nga, maraming pinagpapala ngayon, pero it doesn't mean
na siya ay anak ng Diyos. Manood kayo ng YouTube, manood kayo ng Facebook, ng Reel, makita mo kung paano sila pinagpapala. Yung mga artista, mga politicians, pinagpapala sila, kaso hindi siya basihan na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay pinagpapala niya. Kasi si Iso, pinagpapala rin, pero hindi sa dinidisiplina. Yun yung sinasabi ng author ng Hebrew. Mapalad yung kanyang kinokorek. Mapalad yung kanyang dinidisiplina. Kasi sabi sa Hebrew chapter 4, verse 11, verses 4 to 11, kasi ikaw ay tinuturing niyang anak. Pag hindi ka niya dinidisiplina, hindi ka niya tunay na anak. Ganun din naman tayo. Pwede mo bang pagalitan, paluin, ang hindi mo anak? Sino rito ang meron doon? Malalaman natin yan kay Sister Elma. Pwede ba yun? Kahit salbahin na, binawal nga sa teacher ngayon yan eh. Dati, ang teacher dati, pwede pang batoy ng eraser yung makulit na estudyante. Di ba? Ano nangyari ngayon? Yung isa, pinakain ng ipis yung estudyante. Tanggal. Batas natin ngayon, bawal na yun. Pero dati nakakarating pa yung choke saka yung eraser sa mga estudyante. Pinatatayo pa na nakatalikod nandun sa misara. Ngayon, bawal na yun. Bakit? Yung human rights eh. Totoo naman. Pag yung bang napakasalbahing bata, papaluin mo, papagalitan mo, paparusahan mo, hindi mo anak. Ang magagawa mo lang, isumbong nyo sa magulang niya, pero hindi mo pwedeng parusahan yun. Kasi hindi mo nga sa anak. Yun yung tinutukoy ng author ng Hebrew. Kaya ka pinaparusahan, dinidisiplina, kasi anak ka. Kung hindi ka nakakaranas ng parusa sa kasalanan mo, yung disiplina, hindi ka niya anak. That's the principle. Kaya mali nga yung retribution principle ni Elias eh. So yung bilang hamon sa atin, sa istorya ni Job na nangyari ngayon, one thing we know, that having a bad theology will often produce a bad counsel. A bad counsel and teaching to. So ano ibig sabihin? Ang hamon sa atin ngayon, mas kilalanin natin ang Diyos. Para pag nagministeryo tayo, nag-counsel tayo, alam niyo, mga turo ng mga membro na nakasama ko na galing sa mega church, may problema ka? Pag-usapan natin yan sa mabuting usapan. Ano ibig sabihin ng mabuting usapan? Ganun ang counseling nila. Wala silang magamit ng scripture kasi yung mga mega church, hindi naman talaga nagtuturo ng scripture. Hindi nagtuturo ng doktrina. Kasi bakit? Nakaka-open ang doktrina, kaya nga maraming pastor ang allergic sa doctrine, allergic sa theology. At ganun din nangyayari sa Amerika. Ayun yung sinasabi ni Pablo kay Timothy. Ang gusto nilang mapakinggan, yung nakakaliti lang, yung pabor sa kanila. Eh, sabi ng mga preacher na report, pag ang Diyos mo, yung gusto mo lang Diyos na kilalanin at sundin, at yung kanyang salita, pinipili mo lang yung gusto mo sundin, eh hindi yan Diyos. Diyos-Diyosan yan. Selective ang pagsunod mo eh. Selective ang pagkilala mo sa Diyos. Diyos-Diyosan niya kasi nagdidibuho ka ng Diyos na ayon sa gusto mong forma. Hindi yung Diyos mismo na sovereign God. Eh ang sovereign God, mas more na makasalanan ka, mas more na ilalantad niya ang kasalanan mo. Mas makikita niya yung mali mo. Ma-open ka o hindi, sasabihin niya yung totoo. Kaya nga yung turo sa John 3:19, yung mga tao, ito ang katotohanan, ayaw nila pumasok sa liwanag kasi makikita sa liwanag ang kanilang kasalanan, kaya gusto nila sa dilim. Kaya yung hamon sa atin, ano ba ang gusto niyo mapakinggan? Yung Diyos na nagpupuri sa'yo? Kahit na mali ang ginagawa mo? Di ba binanggit ko na nakaraan yan? Ang sabi ng isang writer, mas gusto pang sinusumpa niyo ako dahil sa sinasabi kong katotohanan kaysa sa nagsasabi ako na kasanungulingan tapos sinasamba niyo ako. Kuha niyo.
Mas gusto ko pa sabihin ng katotohanan na open kayo. At umabot pa sa pagsumpa niyo sa akin. Pero sinasabi ko yung totoo. Pero sa ginugoyo ko, niloloko kayo, nagsisinungaling ako, para lang niyo ako sambahin at papurihan. Ang tao ngayon, ganun. Ayaw makarinig ng katotohanan. Gusto niya, yun lang hindi makaka-open. So we must strive to learn more of Him. Patuloy natin kilalanin ng Diyos. Patuloy natin alamin ang Kanyang salita. Patuloy natin magpalalim tayo sa katuruan patungkol sa Kanyang salita. Lalo na sa Kanyang kabanalan. Maraming Christians ngayon pumapasok sa iglesia, pero hindi naman naglalakad sa kabanalan. Gusto lang yung sinasabi nga na prosperity teaching, yung mga bagay na gusto niya lang mapakinggan. Yung sinasabi nga na magpapataas ng kanyang esteem. Yung magtatas ng kanyang motivation. Gusto lang nilang preacher, life coach lang. Kung paano lang sila mag-iibayo lalo. Kung paano kanila gaganda ang kanilang buhay. Kung paano sila yayaman. Yun ang gusto nilang mapakinggan ngayon. So yun yung hamon sa atin. Patuloy natin pangawakan ng doktrina meron tayo. At patuloy tayo magpalalim sa pagkakilala sa Diyos. Kasi pag hindi mo naintindihan ang nangyayari sa iyo, baka dumating yung sinasabi nga ni Eliphaz na sinasabi niya kay Job, di ba impatient ka? Di ba nagka-counseling ka sa kanila, pumaabot pa sa kasalanan na pag nagre-repent sila? So ibinalik yun ang ni Eliphaz. Dapat mag-repent ka rin. May kasalanan kang ginagawa na hindi nalihim. Ganun yung sinasabi ng bad theology, kaya mayroong bad counseling. Ang basis nila, experiential. What you sow is what you reap. Kaya ka binanggit nung umpisa eh. Bakit binanggit sa chapter 40? And even yung 40 to 41, yung behemoth sa Leviathan. May sinasabi niya kay Job yun? Kasi kung yung malalaking giant na yan, hindi mo makontrol. Hamas mo ako. Ano ibig sabihin nun? Kilala mo na ba ako? Para sabihin mo na ito dapat ang ginagawa ko at ito hindi ko dapat ginagawa sa isang tao, lalo na sa isang mananampalataya. Yung sinasabi nga, kung di mo nga makontrol yung mga giants, hamas mo ako. Kaya questionin mo yung ginagawa ko sa buhay mo. Kilala mo na ba ako? Sabi sa Deuteronomy 29:29, merong sikreto na hindi niyo nalalaman patungkol sa akin. Sabi ng isang preacher, ng pastor na nagturo sa akin, pag kilala mo na ang Diyos, exhaustively, 100% kilala mo na ang Diyos, hindi na sa Diyos. Bakit? Tumalikod na tumarap ang Diyos, kilala mo na eh. Hindi na raw sa Diyos. Bakit? Infinite mind tayo, finite mind. Tapos siya infinite. Yung sinasabi nga yung kaya niyang ilagay sa kanyang kamay ang dagat. Yung nagsasabi siya sa scripture. Paano mo siya susukatin? And even kay Job na sinasabi, kung gaano kataas ang langit, ganun din kataas ang Diyos. Paano mo siya maaaraw? Kaya sabi ni Pablo, napakalalim pagdating ang Diyos. How great, how deep, yung surpassing knowledge of God. Kaya sabi nga isang nang nagturo sa akin na pastor sa theology, ang pagpapakilala ng Diyos, eto lang. Pag eto lang ang nilabas na sa iyo, hindi mo na malalaman tong likod. Bakit? Nakabase tayo sa kanya, Revelation, Deuteronomy 29:29. Pag hindi yan nabanggit sa Revelation ng pagkapapahay sa kanya, ibig sabihin, yung likod niyan, hindi mo na alam. Si Eliphaz, parang kilala niya ng Diyos kasi nagbabase siya sa karanasan. Ngayon, i-interpret mo kung paano, kung mali o tama ginagawa sa iyo ng Diyos. Ganon din yung sinabi niya kay Job.
Kung etong mga ito, malalaki na to, hindi mo makontrol, how much more ako? Kaya umabot tayo sa pagtatanong eh. Pag nangyayari ito, wala naman akong ginawang kasalanan eh. Si Jesus nga walang ginawang kasalanan eh. Ano sabi sa Isaiah? He crushed. Dinurog niya ang kanyang anak. Hindi dahil sa kanyang kasalanan. Kasi ang general principle ng Ama, pag nagkasala ang kanyang anak, sabi sa Samuel, paparusahan ko rin, makakaranas din siya ng latay. Kasi yun yung sinabi niya sa Samuel eh. Pag may nagkasala, makakaranas siya ng palo. At sabi ng Samuel, email sa aking anak. At ang sasabi doon, yung Diyos, email ng aking anak, umabot sa ganyang kasalanan, makakaranas din siya ng palo. At nangyari sa kanyang anak, ganun din. Nakaranas din siya ng palo, pero dahil hindi naman niya kasalanan, inako niya. Kaya nga yung Ama, hindi makatingin sa kanya sa cross. Inako niya yung kasalanan natin. Kaya hindi makatingin yung banal na Ama sa kanya. Nakaranas siya ng palo, dahil hindi dahil sa kasalanan niya, kundi dahil sa ating kasalanan. Pangalawang principle na tinuturo ni Eliphaz. Human imperfection principle. Verse 17, taas. 17 to 21. Ano sabi? Can a mortal man be in the right before God? Can a man be pure before his Maker? Even in his servants, he puts no trust, and his angels he charges with error. So makita mo, ano yung tinuturo ni Eliphaz? Kahit nga yung mga angels, nagkasala. Tayo pa kaya na napakahina. Can a mortal man be in the right before God? In example niya pa sa verse 18, even angels nagkakamali. How much more those who dwell in the house of clay? How much more those who dwell in the house of clay? Ang tinutukoy yun, tayo. Angelic beings. Non-corporeal. Hindi kagaya ng katawan natin. Eh kung katulad nga natin, mas mahina tayo ron kung yun nga angels nagkasala. Ibig sabihin, spirit sila. Eh tayo mortal. Yung sinasabing house of clay katulad natin. Gawa sa alabok. Gawa sa lupa. So ngayon, yung sinasabi nga, human imperfection principle. Hindi sa mga pagsasabi na ikaw ay walang kasalanan kasi mahina ka. Angels nga eh, nagkakasala. So yung sinasabi nga na nakita kasi ng Diyos, ni Eliphaz ang Diyos na conditional. Transactional God. You thought that if people do good things, then good things happens. Pag bad things happen. Human imperfection principle, he introduced human frailty versus divine perfection. Totoo naman yun. Immortal and immortal. So nagko-compare siya, arguing that no mortal can be truly unrighteous or pure before God, especially when suffering disaster. Even angel flaws and a fragile man were even more prone to sin. Kung ang mga angels daw nagkakamali, flow to sin. Prone to sin. How much more ang tao? Even much more prone to sin. He uses this to illustrate human frailty, made from dust,
and brevity of life that needs Job's repentance. Pangalawang prinsipyo niya, ang tao mahina. Ang sabi nga ng mundo, ano sabi? Pagdating sa pagpapatawad, kung siya nagpapatawad, how much more ako, tao lang ako, mahina. Yun yung prinsipyo ng mundo. Nagkakasala ako kasi mahina ako. Kaya ang kasalanan, pinalitan na ng salitang mahina. Ginawang sinugarcoat na nila. Mahina ako. Ganon din ang ginagamit ni Eliphaz. Human imperfection principle. Kaso sa nangyayari ngayon, ayon sa kwento, yung namayapang Eli Soriano, ang sabi niya, tatadarin kita ng patotoo na maraming matuwid sa lumang tipan. Kasi ano sabi sa bagong tipan? Sabi ni Pablo, there is no righteous, even one. Ibig sabihin, ang sinasabi ni Pablo, kailangan ng tao ng justification through Jesus Christ. Pero ang declaration ng Old Testament na righteous, si Abraham righteous, si Job righteous, si Noah righteous, sino pa? Si Elijah. Sino pa yung mga righteous? Si Elisha. Marami righteous eh. Pero ang context nun, kagaya nito kay Job, ang context nito, righteous yung pamumuhay mga alagad o mananampalataya ng Diyos. Namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Pero hindi sila pwedeng sabihin, hindi sila nagkasala. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi nila kailangan ng tagapagligtas. Kasi even Moses, even Elijah, naghihintay sa pagbalik ng Messiah. Kaya nga nakakarap nila sa Mount of Transfiguration eh. Kasi mga Old Testament saints, naghihintay rin sa pagbalik ng Messiah, pagdating Messiah, kasi yun ang kanilang kaligtasan. Ang pinag-uusapan dito, yung sa harapan ng Diyos, righteous, si Job. Pero kailangan niya ng tagapagligtas. Kasi walang tao magsasabi, sa nasabi nga ng 1 John, and even ni Pablo, kung yung sinasabing walang taong hindi nagkakasala. Sinungaling yun. So ang context ng pagiging righteous dito, yung mananampalataya ng Diyos through Job, Elijah, Noah, Moses, David. Sila yung mananampalataya, pero sila yung makasalanan. So yung may sinasabing, kailangan din nila ng tagapagligtas. So human imperfection, yung sinasabi nga, hindi natin maaabot ang perfection. Be holy as I am holy. Pero sabi nga, pursuable ang pagiging holy. Ang pagiging perfect. But, hindi natin ma-realize sa panahon natin ngayon. Ma-realize na ang pagiging holy and perfect sa muling pagbabalik kay Kristo. Kasi aalisin na yung ating katawang lupa. Yung ating katawan na mas gustong gumalaw sa kadiliman. Yung ating katawan na gustong gumawa ng kasalanan. Yung ating katawan na gustong mag-realize sa sarili nating karunungan at kagalingan. Yun yung ating katawan na kailangang iligtas ng Diyos. Kaya nating mag-strive, pursuable ang pagiging holy and perfect. Pero hindi siya marirealize sa kapanahonan natin ngayon, ang pagiging perfect pagdating ng second coming ni Jesus Christ. So yung hamon sa atin, aminin mo na ikaw ay mahina at kailangan mo ng Diyos na magliligtas sa iyo sa kasalanan na meron ka. Dahil walang ibang makapagliligtas sa bawat isa sa atin, kundi ibinigay yung kanyang anak. Kung hindi niya ibibigay ang kanyang anak,
Si Jesus Christ po ay hindi lang kasaysayan. Ang purpose ni Jesus Christ kung bakit siya napunta rito, para iligtas ang lahat ng kanyang mananampalataya from Old Testament hanggang New Testament. Kasi kailangan po natin ang tagapagligtas. Dahil bawat isa sa atin ay nakakagawa ng kasalanan. Sa Old Testament, pwede silang ituring na matuwid dahil po sila po ay mananampalataya. Pero ang tinutukoy ng justification through Jesus Christ, yung sinasabi nga na kailangan natin ng tagapagbayad ng ating kasalanan. Kailangan mo ng tagapagligtas. Ang buhay na to ang hindi tunay na buhay na tinutukoy. Kaya niya ibinigay ang kanyang buktong na anak para maranasan na sino mang mananampalataya sa Ama at sa kanyang anak, yung tunay na buhay, pagkalooban ng tunay na buhay. At yan po ay regalo. Kasi hindi na ikaw ang magbabayad ng iyong kasalanan. Meron na nagbayad. Kasi kung tayo ang magbabayad, hindi po tayo karapat-dapat. Bawat isa sa atin, hindi po karapat-dapat. Kahit sino pa pong mananampalataya, sinasabi na hindi siya nakakagawa ng kasalanan. Ang sabi po ni Juan at ni Pablo, walang matuwid. Ang sabi ni Juan, walang hindi nagkakasala. So, ibig sabihin, kailangan mo ng Kristo. Ang buhay na to ang hindi tinutukoy na buhay ng ating Panginoon. Bakit kailangan niyang ibigay ang kanyang buktong na anak? Ni minsan hindi nagkasala at durugin at iparanas sa kanya ang puot at galit ng isang ama sa isang taong makasalanan. At bakit lagi ipinangangaral sa iglesia? Si Kristo lagi. Kasi bawat isa sa atin, makasalanan. So yung bilang amos po sa atin, kilalanin po natin kung sino talaga ang Diyos at kung sino si Kristo na ipinadala niya sa bawat isa sa atin, sa katulad mo na isang makasalanan. Hindi po sa dumarating dito tuwing Pasko lang. Hindi po si Kristo ay dahil meron kang magandang buhay, marangiyang kalagayan. Hindi dahil meron kang natatanggap na regalo at meron binibigay sa iyong pagpapala. Hindi po yan ang Kristo na tinutukoy ng ating Ama. Ang tinuturo ng Kristo, yung regalo na ibibigay sa iyo, yung pananampalataya sa Ama sa pamagitan ni Kristo. Bilang pagtatapos, Eliphaz's words are deeply ironic because the true cause of Job's suffering is Satan, not Job's sin. A truth Eliphaz cannot grasp. God uses suffering for reasons beyond human comprehension. Naalala ko yung turo sa amin sa theology. God is knowable, but still incomprehensible. Nakikilala natin ang Diyos. Kasi nandyan yung Biblia. May kilala mo siya. Pero, hindi mo pa rin siya maiintindihan. Yung sinasabi nga, inscrutability of God. God is knowable but still incomprehensible. Eliphaz's theology couldn't grasp that a righteous person could suffer immensely, demonstrating a limited view of God's complex purposes beyond a simple reward and punishment. Ganun po natin. Pag hindi mo kilala ang Diyos, magiging katulad tayo ni Eliphaz. Mag-increase tayo sa punishment and sa reward na system. This experience-based theology had failed to account for God's sovereignty and the deeper reasons for suffering. His suffering wasn't a direct result of his specific sin, but a test orchestrated by God. So yung kay Eliphaz, ganito ang kanyang pananaw. Na ang nangyayari na suffering kay Job ay direct result ng kanyang personal sin. But hindi niya alam, from theology from above, dahil binabasa na natin ang istorya ni Job, hindi niya naiintindihan na lahat yun ay ayon sa plano o
orchestrated plan ng Diyos dahil sa harapan ni Satanas. Pinagmamalaki ka ng Diyos. Pag rumaranas ka ng kagalagayan ni Job, ibig sabihin, ipinagmamalaki ka ng iyong Ama na nasa langit. Huwag nating questionin na kaya tayo rumaranas nito. Wala naman akong ginawang masama. Wala naman akong inagabyadong tao. Wala akong ginawang mali. Bakit ako nakakaranas na ganito? Pero makita mo, later on, naintindihan ni Job ang ginagawa sa kanya ng Diyos. Kaya nabanggit ni Job yung kanyang famous na sinasabi, kalimutan ko yung verse na yun, kahit napatayin mo ako, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Hindi ko na makita eh. Even though you slay me, I will still trust in you. Sabi ni Job. Tandaan nyo, even though you slay me, I will still trust in you. Bakit? Later on, ipinamukha sa kanya, praise like a man. Tapos ngayon, tinanong siya ng tinanong ni Job ng Diyos. Kagaya ng Behemoth and Leviathan. Kung mga giants nito, hindi mo kayang kontrolin, how much more ako? Sino ka magtatanong sa akin, alam mo ba kung saan ko tinatago ang mga buhawi? Alam mo ba kung saan nanggagaling ang tubig? Alam mo ba kung saan nagtatago ang mga usak? Ang daming tanong kay Job, praise like a man. Wala siyang nasagot. Kaya doon siya nasabing, even though you slay me, I will still trust in you. Kasi nakilala niya na ang Diyos ay sovereign God. Ang kanyang ginagawa sa bawat isa sa atin, galing po yun sa kanyang karunungan. Ang sabi ni Pablo, ano sabi niya? Walang ninais ng Diyos na masama sa atin. All things works for good for those who love God. Everything is good sa mata ng Diyos sa mga ginagawa niya sa iyo. Kahit yung kalagayan ni Job, still good sa harapan ng Diyos. Kasi lahat yan para sa ating kabutihan. So ang ating pong awitin, God moves in a mysterious way. Parang merong sisilindi yun ba yun? Ha? Selena? Pero ito po ay hymnal. The original po tayo. God moves in a mysterious way by William Cowper. Ang sabi ng response natin, ang ibig sabihin daw na nilikha ni William Cowper, is a powerful expression of faith in God's unseen goodness during suffering. Using natural imagery like storms, deep mines, and bitter buds to show how God works hidden blessings into seemingly dark circumstances, urging fearful believers to take courage and trust His perfect unfolding plan, even when reasons aren't clear. So nakita nyo, even yung, ano ba yung kanta na, yung pamilya na naubos? It is well. Kasi pag naintindihan mo ang Diyos, lahat okay lang. Kasi naintindihan mo siya, kahit yung worst tragedy na nangyari sa iyo, dahil ikaw ay nagtitiwala sa kanyang karunungan. It is well. It is well. Kay Job, even though you slay me, I will still trust in you. Dahil kilala mo ang Diyos na alam niya ang kanyang ginagawa. Kay Job, kahit na maubos ang kanyang pamilya, naintindihan niya. Nung naintindihan niya na ang ginawa ng Diyos, ibinalik lahat nung nawala sa kanya. Doble pa na nawala sa kanya sa nakaraan. So, tayo pong manalangin.
Dakilang Ama, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa araw na to. Na minabuti nyo na patuloy nyo ipakilala kung gaano makapangyarihan sa lahat. Kayo ng Diyos na nakakaalam ng lahat. At kayo ng Diyos nakakaalam kung ano ang mabuti para sa amin. Tunay nga na inenentiulad nyo ang inyong sarili sa aming Ama dito sa lupa. Pero ipinakilala nyo pa rin kung sino kayo na aming Ama sa langit. Tinura nyo sa bagong tipan na kung ang aming mga ama dito sa lupa ay nagbibigay ng mabuting bagay sa bawat isa sa amin. Sinabi nyo rin po, how much more, mas lalo na kayo na aming Ama na nasa langit. Para nyo sinasabi na ang ibibigay lang ng aming Ama dito sa lupa ay mga panandaliang mabubuting bagay lamang. Kayo na Diyos na walang hanggan, kayang ibigay ang bagay na walang hanggan. At yan po ang tinutukoy nyo ay ang aming kaligtasan patungkol kay Kristo na aming tagapagligtas. Patuloy po kami nagpapasalamat na ibinigay niyo sa amin ang istorya ni Job upang hindi na kami umabot sa ganong kalagayan gaya na rin ni Eliphaz, gaya na rin na Job. Sa pamagitan ng aming pag-aaral ngayon, o sumasang-ayon na rin kami sa winika ni Job sa bandang uli, na kahit patayin nyo kami at kahit ibulid nyo kami sa impyerno, kami pa rin ay magtitiwala at sasamba sa inyong dakilang pangalan dahil alam po namin, alam nyo ang ginagawa ninyo na itong lahat ay para sa aming kabutihan. Ganon din po ang winika ni Paul Washer